Yung picture pala ni PRRD na nagpupulburon siya came from Hanilet. Ayun. Si Hanilet pala yung post. Siya pala yung nag-deliver ng pulburon. Siya pala yung nag-deliver ng pulburon. Ayun. Ayun. Anyway. So yun, parang ano talaga, parang at this rate, you know, it's very difficult not to imagine na sasadsad tayo dito sa admin na to. With all the bad decisions, with all the tolerance to corruption that is happening, with all the, parang nakakaano talaga, Pero ano bang pag-usapan natin yung video ni PRD. Go. So, kasi ang dami kasing laman ng video niya. Nung sinabi niya sa press conference. Di ba? Ang nakakaloka doon, merong doon yung sinabi si PRD about doon sa bakit natanggal yung programa niyang Gikan sa Masa para sa At malaman yung sinabi niya doon. Di ba? Kasi under ng Office of the President yung MTRCB. Tapos anong yung masasabi niyo doon sa sagot ni Garafil? Ay, ano ba? Hindi ko alam. Ano yung sagot ni Garafil? Ang sabi ni Garafil is open naman daw makipag-meeting si BBM kay PRRD. Parang the office is contacting PRRD now. May now pa yata yun. Parang feeling ko gagamitin na naman nila si PRRD, Sas. Sorry ha, pero parang feeling ko lang. Kasi alam naman natin sino yan, di ba? Si Garafil, di ba? Alam naman natin sino yan siya. So, ang sabi ni Garafil, pwedeng makipag-usap ang presidente with PRRD. Open daw anytime, right, Sas? Open anytime. Open anytime. Correct. Bakit kaya? Miss Joy, may post ka about this eh. I think you quoted Sansu. About hitting like a thunderbolt. Anong post yun? Anyway, hindi ko na maalala isa quote ni Sansu, pero yun yung parang idea na yung mga plano mo, hindi kailangan nakalabas. Kailangan when you hit it like a surprise or a thunderbolt. To me, ito, hindi ko dapat sinasabi ito, pero parang I think all the events that are happening are snowballing too early. So they need to tie it down. Look at Sarah's post. Yun na lang. Merong heart na pula at saka green. Sa page niya? Yes. The New Year, yung parang page niya for first day of flag ceremony, parang ganun. Meron. Na working together. Because everything is snowballing, kasalanan ng mga dragons yan eh. Masyadong maaga. At alam niyo naman kung bakit maaga yung sinasabi ko. Hindi ko sabihin, pero alam niyo na. Well, yeah. I think he's giving them a chance. Parang very patient, very forgiving. Kasi kahit naman dati, di ba, parang he's not running, he's running. So, parang alam na natin yun. Pero yung kung mag-uusap man sila, I think for me, ang point of view ko dun, it's a chance for you to correct the things na mga mistake mo, no matter how great the correction could be. So, bahala na sila dyan mag-usap. The thing is, ako, mas looking forward ako dun sa after. Kasi, medyo nakikita ko magmamatigas yan si Galema. I don't think she's going to back down no matter how the convincing. Until the very last second, hindi yan. Hindi talaga. Tingin mo? Oo, kasi sila, iba kasi sila sa bagay, pagka no? Sa discount nga lang, makikipagtalo yan eh. So, sa theater ba? Hindi. Sa ano? Hindi. Sa ticket. Something similar, pero kamag-anak nila. Sa isang clinic, they require na huwag sila magbabayad. Yung family niya, hindi sila magbabayad. 100% free. Alam niyo yung clinic na yan, yung it's, all the politicians go there. Okay? Ang gusto niya, hindi siya babayad. Sabi nung may-ari, parang una pinagbigyan. Pero yung siguro naman, pag ilang taon na, 50%. Yung galit sila, ayaw nila, gusto nila, buong libre talaga lahat ng session, ng kiss-kiss and everything else.
So, Sanrio di ba? family to? Yung matriarch ng Ah. Sanrio family? No, yung pinsan nila. Oh. Talaga? Ganun sila? Buti na lang talaga mali ang mga desisyon ko sa buhay. Mm-mm. Yes. Yes talaga. Buti na lang Ibang mali. klase, Mali. ibang klase. Buti na lang talaga napakamali na mga desisyon ko sa buhay. So, ang tanong ng bayan is, ano na mangyayari ngayon? Parang humupa, no? Biglang parang, I think, parang magkakaroon ng showdown. When? When the time is right. Charot. Hindi, I think the next, ano na ba ngayon, January? I think, from January to June. kailan ba next ona? June. July. July. June. I think from January. July. I think from January to July, magkakaroon yan ng chikahan na hindi natin nalalaman. Kasi ano yan syempre, ngayon magpo-form na ng Senate slate, di ba? For 2025. 2025. Kasi actually, it's masyado nang malapit yung 2025. So, magbubuo na yan. At dyan na natin malalaman ang cleavage ng dalawa kung pareho ba sila ng slate na Yes. i-recommend. Tapos, syempre, kasi ang nito, no, ang napaka-volatile ng mga eksena. Kasi nga, kung yung 2025, ang manalo dyan ay yung slate ni Catherine Bernardo. Kawawa si Daniel Padilla. Kita mo, ginurgur ng mga fans ni Catherine Bernardo si Daniel Padilla. So, hindi na siya nakaporma si Daniel Padilla. Parang inilibing na siya ng ng buhay ng mga fanay ni Catherine Bernardo. Kaya nga siguro, grabe yung bilihan ngayon ng mga tao. Kaya nga I think, sabi ko nga na parang baka smoke screen lang itong changing the constitution, emerald. Kasi maingay yan yung changing the constitution. Di ba? Na parang napaka-safe, di ba? Na parang, we're changing the constitution, emerald. Well, I don't know. Parang feeling ko, it may be when they were trying to do a cost-benefit about the strategy, they are hitting two birds in one stone. Kasi, meron ka ng ingay, and what if kung mag-work, then it can provide another avenue for them to do what they want. So, kumbaga parang kasi, sabi mo si Donald Duck, pag ikaw, si Donald Duck, alam mong you have zero chance to win the election. What are your options to rise up? Okay. Number 1 is to impeach. Yan. But number 1 is to impeach. Why? Because pag in-impeach mo ang VP, it is the president who's going to choose who's gonna be the VP. Advantage ka. Diba? Another, because you cannot win any election at any given moment. Diba? What's the other option if you cannot? Diba they tried the impeachment, they tried to test the waters on impeachment. Di nag-work. O ngayon, if not impeachment, then what else? Then you vote for the people who are with you right now. Who's with him right now? Di yung fellow congressman niya. So how are you going to do it? Di through system change. Hindi, alam mo kasi si Digong talaga binalikan siya ng lahat ng binangga niya. Nung admin niya Alam mo yon, Diyos ko, lahat ng pinangalanan niya, ilan ng congressman na pinangalanan niya? Mars. Ilan ng mayor? Diba? Ilan ng Pulisya Albatros. At hindi kasi nadurog yung mga yon, ha? Diba? Hindi na naman nakasuhan yung mga yun. Ano nga to ang theme ng administration na to ay vengeance. Alam mo yun? Yan talaga na hindi sila nakaarangkada kay PRRD nun Ha? Hindi sila patay negosyo ng mga nung... Oo, mahina ang negosyo, 10% nga lang yung SOP daw noon. No? So, ayun ang eksena ng kabuhayan. So,
Kaya, this would be an uphill battle kay PRRD, no? Ang 2020, itong ginagawa niya ngayon. Kasi lahat ito, hindi niya napagbigyan. Yung mina-mention ni Ken kanina, yung this administration, para siyang nagmamadali. Parang, parang may gustong-gustong bawiin. Yung ganon. So kung may revenge travel after pandemic, ngayon may revenge corruption? Sorry, revenge corruption. Oh, revenge corruption. Saka revenge revenge in kay PRRD. Kasi di ba ang dami yung pinangalanan yan dati na involved sa narco-politics. Ang dami niyang di ba nag-flex talaga siya ng masses against the oligarchs, di ba? Joey, di ka nagpupulburon, ha? Actually, para rin siyang pulburon. Piyaya ba yan? Pulburon, nakaka-addict din. Ano siya yung mixed nuts siya. Parang cashew, peanut, ganun. Na pinowderized pistachio, ganyan. Tapos, can I clarify? Sorry naisip ko lang kasi sorry to cut you, yung may nagtatanong about sa Pogo. Actually, it's si Inaratay, sila ang nag-benefit dyan. Sila ang pinaka-benefit dyan kasi doon sa resort nila. Di ba? So, it's not Duterte, it's them. Sila ngayon, nandyan din ngayon. Kasi yung resort nila, ginawa na nilang Sila rin yung number one protector. Kasi, hindi ha, can you imagine ganito yung eksena. Can you just imagine the craziness? So, sabi na ng I will reveal this kasi okay na naman. So, kasama ako nila Mark Lopez, nila Tom, kay Azurin. So, we were like discussing. So, sabi namin, pinag-uusapan namin yung Pogo, ganyan. Tapos, meron na pala agreement with China na kasuhan nyo, and then, i-deport yan sa amin. Tapos kami nang bahala. So parang, kasi nga di ba illegal yung gambling sa China, wherever you are. So pag ginawa mo pa yan sa ibang bansa, equally punishable ka. Oo, equally punishable ka. Tapos no? Di ba China, no? Yeah. Tapos, ang eksena, tapos itong yung chinika ni Ken, meron ako napanood na sa Senate hearing, nakakaloka. Sabi, parang kina-question siya na, ano na nangyari dun sa deportation? Sabi nung chinika ni Ken, kasi po, parang masyadong pinahirapan kami ng nimulan ng China. Kasi daw, so pupunta raw sila dito sa Pogo, tapos yung mga Pogo workers daw, sasabihin wala daw silang passport at ayaw daw isurrender yung passport. Kaya, humihingi sila ng tulong sa China, nabigyan sila ng documents or i-process yung documents at ang tagal-tagal daw mag-process, minsan daw 1 year. Tapos yung China daw, meron daw lang daw silang listahan na, ito i-deport yun na itong mga to, ganyan. Tapos yung congressman pa yun nandun, who is China to tell us we should deport or not? Ganyang drama. Ako naman parang, wait, di ba illegal na foreigner ka tapos wala kang document? Bakit kailangan mo yung China na mag-issue ng passport para doon sa mga ito? Ang ibig sabihin, kaya gusto mo silang pabigyan ng passport. Kasi feeling ko, yung mga passport ito, na-cancel na. Tapos, syempre, nung nahuli sabi, wala kaming passport, gustong pa-issuehan ng bagong passport. Kasi ang excuse is, walang passport, hindi man-import. Ako naman parang, are you serious? Lahat na pumapasok sa Pilipinas may biometrics. It's so easy to determine the identity of a person, no? Through their biometrics. Hello? We're 2020, ano na tayo? 2023. 2023 na. Ano bang sistema natin? 1982? Na puro papel-papel lang yung pagpasok ng mga tao. Tapos sabi ko na, kaya gustong pa-issuehan ng, kasi girl, sa batas natin, na-cancel yung passport mo. Nandito ka. Tapos in-issuehan ka ng, syempre, ang kaso sa'yo is wala kang valid document. Documents. Legal ka. Pag na-issuehan ka ng bagong passport, legal ka na. Ganon, eksena. Grabe. Pero ang lakas ng niya doon, ang lakas ng kuda niya dyan nung una, na parang, eto na, may number pa siya dyan ng i-deport daw niya, yung gusto niya i-deport. Di ba nung una ganun yung entrada niya?
I wasn't able to see it that way, before. Until nung minention mo nga lang nung mga nakakaraang live natin yung ganyang bagay. Na paano, parang, putang ina, grabe yun. Ayun. It's more fun in the Philippines. Sabi ko, kakaiba tong argument na to Sabi ko, hindi raw nila ma-determine ang identity kasi nga wala nga daw travel documents. So, humihingi pa sila ng, can you imagine? So, paano kayo matutulungan ng China man na-identify kung sino sila? Wala nga sila travel documents, nasa inyo yung biometrics yan sa inyo. Na parang, yeah, true. Anyway, siya. Oy, ano na tayo? Ang tawag dito, 1:15, mag-end live na tayo. 150, 150. 1:15, 1:15. In 2 minutes. In 2 So, minutes. wala na bang juicing pag-uusapan? Oo, meron ka ba kayong gustong pag-usapan, mga kababayan? Ayun, sabi, batiin daw natin yung 30 plus viewers, 30,000. Ano 30 plus? 30,000? Ano ba? 30,000 viewers sa TikTok. Ayan, naka-simulcast ang live ni Weki. Hi, Weki! Thank you sa pagsa-simulcast sa TikTok. Sa mga nasa TikTok, hello. Ayun. Ayun lang. Anyway, yung yung sa NGCP, I think it's gurguran. I really think it's gurguran. Alam mo, okay na naman magurguran sila kung mapababa nila yung presyo ng kuryente, mapababa nila yung presyo ng yung basic necessities, tapos mapagandahin din yung transportation. Matatanggap ko na makipag-gurguran ka, pero yung gurguran yung yung eksena mo, wala namang benefit sa mga tao, kundi ayuda lang. Oo. Ang tawag dito, you know why it is gurguran? Actually, tinapyas pala ng ERC yung rates ng NGCP last year. They initially applied for meron kasi tinatawag na annual rate setting. Yung annual rate setting, tinatrabaho yun ng ERC. So basically, that is the recoverable amount that you can that you can get for a certain period. NGCP applied for a 71 billion recoverable amount. So basically, yan yung magiging part ng transmission charges sa mga electric bills natin. They cut it into half. Naging parang ang inapprove lang 30 plus billion pesos. So, yun lang yung mare-recover nila for a certain period. Ito yung Sas. Di ba isa sa mga reason ni PBBM kung bakit NGCP yung tinuturo niya na may kasalanan is because they weren't able to do the transmission, they weren't able to complete the transmission, the Visayas grid according to the schedule. Paano mo magagawa according to the schedule? Kinat mo nga into half yung kanilang recoverable rate. Diba? Syempre, nandun yung capex nila. Diba? So, ayun. So, parang, I heard other political observers din sinasabi na this is not about gurguran, this is a bad, huwag tayo dyan, maglulukuhan, it's gurguran. It's gurguran galore. I think it's gurguran galore. Ayun lang. Ayun. Siya, meron kayong mga gustong i-last word, Nico V, Carlo, and Ken? Actually, layo ko na. Kasi kaya ako nag-up about doon sa Vietnam Hindi ko nababanggit kasi malayo. Pero gusto ko lang sabihin na parehong top contributor ng FDI kasi ng Vietnam and Philippines, manufacturing. Nakikipag head-to-head tayo sa manufacturing na wala naman tayo laban. Geographically talo tayo. At saka labor cost talo tayo. Manufacturing. Kung gusto nating ma-improve yung FDI, mag-focus tayo sa ibang industry like finance na ngayon Singapore humahawak. Yun lang yung Sabi ni LC Xiao, the ERC is under which department again? ERC is an independent, quasi-judicial, quasi-administrative body. So basically, nagre-report lang siya administratively sa president. Actually, alam mo, marami tayong pwedeng sa FDI, no? Like for example, yung care industry. Na may nagsabi sa akin ito na may mga may mga kasi aging population yung iba So some would like to spend their money where na mas malayo yung mararating. So you can have care industry. Tapos meron pa yung gusto ko masasabihin na naman ako ng tridor nito. Alam mo dito sa China na
ang problema din dito sa China is kulang na yung capacity nila sa mga schools. Mm. As in, kulang yung capacity and at the same time, mahirap pakapasok. Mm. Alam mo yun? Kaya nga yung iba, nag-aalas sila sa ibang bansa at paying sila. Alam mo yun? Kasi nga hindi sila nakapasok sa university. So, magbabayad na lang sila sa ibang bansa, which actually gustong-gustong tanggapin ng mga ibang university sa ibang bansa, sa United States, sa Europe, etc. So, may mga opportunities na halimbawa na yung ibang universities sa China na maybe they can just open a branch somewhere else. And then, doon pupunta yung mga doon mag-aaral yung mga estudyante. You know, those kind of niche markets. Kasi tama si sino ba nagsabi? Si Carl ba yun o si Nico? Si Nico yata. Si Nico. Okay, na parang medyo late na tayo sa manufacturing emerald. Siguro maybe some aspect of the supply, value chain ng manufacturing. Kasi ang problema kasi sa atin, wala naman talaga tayong mga industrialists. Kaya kita mo, no, itong, halimbawa yung EV industry, itong mga mayayaman natin, they just, settle for just being distributors. Bex, why don't you just, heavily invest on creating our own EV cars? Alam mo yun, parang nauna pa nga tayo ng Vietnam, magkaroon ng sariling car industry, di ba? Ano ba yung kotse ng Vietnam? Meron na silang pinoproduce sa sarili. Talaga ba? Oh. Sayang sa atin, meron tayong sarap. May mga planta tayo dito kahit ibang brand, pero ibig sabihin, skill-wise, kaya natin. Kaya natin. Marami tayong kaya. No? Pero the thing is, kasi I believe yung mga mayayaman sa atin, hindi ito mga katulad ng mga industrialists. About tayo, we would like to project ourselves like we are the West of Asia. Pero wala tayong industrialist dito, no? Nakatulad ni Ford, ni Tesla, ni Elon Musk, wala tayong, we don't have those kind of people, even a Bill Gates, even a Steve Jobs. Diba? Yung mga mayayaman natin dito, parang okay na sa kanila yung kumukubra na lang ng kumukubra. Kaya kita mo, di ba, ang dami nilang negosyo, mga negosyo pa nila, mga public utilities na grabe ang pagiging cash cow. Oo. Diba? They don't really create anything. True. Napoproduce lang tayo ng mga OFW. Pinakaganyan na yata natin si San Miguel Yun na yun. Si San Miguel. Sino? Si Ang. Pero sa food siya Oo, pero ayun na nga, kita mo, yung shipbuilding industry, can you imagine, we have the best seafarers in the world, pero wala tayong shipping industry. Wala tayong shipbuilding industry. It doesn't make any sense. We have Ocean's 11 daw, sabi oo nga naman, may kwento si Park MB. Ay, habit na siya ng 150, charot. So, ayun. Correct ko lang correct ko lang yung sarili ko. Tama naman tama si Des Jose, ERC is a regulating body po. Yes, it is an independent, quasi-judicial, quasi-legislative, regulatory body. Yan. Yun yung complete. Yun. Reporting siya under the president. Kasi ang president yung nag-appoint Nag-appoint ng mga commissioners. Ayun. Ayun lang, nakakaloka. Ang tawag dito, Carlo, meron pa gusto i-share? Hello, Carlo? Ayan, natahimik na si Carlo. Ayan. O, ikaw na, Ken. Ayan, kanina pa hinahanap ng Hi! Si ano ba to? Si Prof. Batu ba to? Michael Batu. Si Prof. Batu to, no? Hi, Prof! Hello. Hi, Mike. I-add mo ako sa Facebook. Ay, email mo ako. Ilagay mo yung email ko dyan. Kay Prof. Batu. Teka. Ang email ni Sas. Pag ilagay ko dito, makaka-receive ka na sa katerbang email. Okay lang, Diyos ko, Day. Sige. Saka mahirap i-hack ang email ko. No? So, kailangan mong bayaran ng Switzerland. Bago ma-hack. Ayan. Ito na. Tawan-tawan email ni Sas. Ito na, email ni Sas. Safe ba yun? Safe ba talaga yun? Oo, kasi ang server nun sa Switzerland Ayan. Yung proton.me? ME? Oo, saka encrypted yun End-to-end. Yung encryption niya. Ayun. Hoy, Dr. Bato. Blink Ay, i-DM mo na lang siya. I-DM mo na lang si Dr. Bato. Friend ba kayo sa Facebook? Sige, i-DM mo na lang siya. Oo. So
So, ganun ang eksena, no? Good luck. Paakitin daw si Prof. Ayaw na, gusto na umalis si Joey. Hindi, paakitin na lang natin si Prof for the last time. May tatanong lang ako sa kanya. Sige. Go, Prof. Pag umakyat, sige, go, Prof. Paakitin mo siya, i-DM mo siya sa Facebook. Ito. Hi, Prof. Teka. Alam mo yun si Dr. Bato, naloka ako. Ano ko pala yan? Schoolmate ko pala yun sa San Ben. Oo nga. Ano ba ako, Ken? Am I a batch ahead of you? Sa Pilipinas ka ba nag-high school? Ano ba? Nako, baka ba Pag nakita na lang tayo. They're trying to get in the comment section. Tapos, parang nanatawa ako Talaga. Baka hindi na magsabi sa akin yung mga naririnig natin. Hindi ba napaka-conny ng boses ni Ken, no? Oo. Hi, Ken! Hindi ko naman, Ken, makikilala ka nila sa boses mo. Kasi ang distinct ng boses mo, Talaga? Oo nga. Hindi ka ba nila makikilala sa boses mo? Oo. Kilala ka na ng mga viewers yung boses mo, kilala ng mga viewers, dami na nalalaglagan ng panty dyan Paano naman nila makilala? Busy sila sa Food Veronic. Busy, jamming Yeah. Ikaw raw si Hidayah. Kaboses mo raw sa Hidayah. Talaga? Huwag naman. Sabihin sa akin, ni Direk Daryl daw, kaboses ng Direk Daryl. Sabi ko, hindi, no? Hindi, actually, akala ko si Ken nung una, parang akala ko, isang staff ng senador. Kasi kaboses niya. So, pwede ring, iba-iba. Hindi ko nga, akala ko nga siya yung staff ng isang senador na kakilala ko. Kasi parang talaga yung boses ko. Pero hindi nga siya. Oo. Prof. Bato, hindi niyo po pala tinanggap yung friend request ko sa inyo. Kaloka. Kasi naman, magkaibang time zone natin. So, maganda na rin na nandito siya. So, mahirap kasi, ang layo. Grabe kasi yung time difference. Diyos ko, Lord. 15 hours. Ay, eto na si Dr. Bato. Sabihin nyo nga, nanonood ba siya? Paakit mo nga. Ayan. Prof. Bato, kung nakikinig ka po, nag-private message ako sa inyo. Ay, ito na pala si Prof. Hi, Prof. Uy, nandiyan na ba ako? Yes po. You are live. You are live in across social media. alam niyo, buti naabot ko kayo, no? Kasi regising ko lang Alam mo naman dito, tama si sasabi, 15 hours yung time difference. Kaya pag hindi nagkakape ako sa umaga, patapos na yung live nyo. Kaya buti maaga ako nagising kaya naabot ko kayo. Ano ba sabihin ko? Doc Bato, two things. Yes. First is, may kailangan ako i-pirate na libro. Libro talaga, ha? Alam mo, kasi hindi chapter, talagang libro. Hindi, alam mo naman kung saan yun, di ba? Di ba gumagamit ka na ng lead gen? So, yes. Okay, yun nga. And then, second... Email mo sa akin. Yung title. And then, ang second ay... Ano bang tanong natin sa economy? Maganda yung topic nyo kasi kanina, pinakikinggan ko kanina, no? Yung sa industrial policy natin. Kasi halos yung heavy manufacturing natin halos non-existent. Ang meron tayo is light manufacturing, which is, meron siyang value added pero maliit lang. Hindi ba? So nabanggit nga ni Sas kanina na tayo is, wala tayong shipbuilding. Pero meron tayong mga tao. Kasi nga, di ba, sa economics, meron tayong labor and capital, di ba? So sa labor, okay tayo doon. In fact, nakaka-export na nga tayo ng labor Prof, meron pala sa Olonga po, sa Subic, yung Hanjin. Alam mo, nung araw pa yung Hanjin. Wala na yun. Tsaka, yung pinoproduce niya na mga, na mga barko, yung mga very, very small lang siya in scale, compared sa potential natin, kasi nga, di ba nga, island tayo. Tignan mo Indonesia, ha? Ito lang tayo, we need to learn from Indonesia. Indonesia almost has the same circumstances as us. Archipelago sila, may mga corruption, kalat-kalat. Pero tingnan mo yung in-import natin na barko de guerra na galing Indonesia na pagkalaki-laki. Doon pinroduce yun sa Indonesia. Pagkalaki-laki nun, yung ginagamit natin na parang, alam mo yun yung platform na nandun yung mga pwede ka magkarga ng tangke, pwede ka magkarga ng helicopter. Napakalaki nun sa Indonesia. Nanonood din pala si Chris Lam. Hello, Chris Lam. Chris Lam, si Dr. Bato sa Canada siya nagtuturo. Ayaw namin sabihin kasi baka gurgurin siya ng mga... Oo nga. Gumurgur. Alam niyo naman yung mga gurgura, no? Lalo na nasa western country yan, no? Bakit si Prof. Bato? Ha?
Mabait si Prof. Bato, hindi siya magugurgur. Oo, pero ay, gurguran, mahilig pa rin manggurgur. Ako lang talaga na subukan yung gurgurok sa mga universities dito. Tingnan natin kung pansinin ka. Actually, hindi nyo rin alam yung email. Anyway, ayun pala itatanong ko Dr. Bato, no? Kasi, ewan ko kung naabutan mo yung tanungan namin, discussion namin kanina about dito sa charter change. Kasi, papanood mo ba yung commercial? Nakita ko na yung commercial, nakita ko yun yung EDSA Puera, yun ba yun? Yes! Ang foreign land ownership, EDSA Puera, sabing ganun. So, ang ano namin is, kasi gusto raw ang message kasi ng commercial, di ba, Dr. Bato, is kailangan nating i-allow ang ownership ng land ng foreigners para maka-attract tayo ng foreign investors. Mm-hmm. So, parang kami naman dito, ewan ko kung nabutan mo yung discussion namin na, Bakit? Yeah, not necessarily, ang sagot ko dyan, not necessarily, Sas. Kasi, ang kailangan kasi dyan, yung corporate ownership ang usapin dyan. Not necessarily yung land. Kasi halimbawa, bigyan kita example yung sa case ng educational institutions. Di ba sa educational institutions, may restriction tayo sa ownership. You cannot have foreign-owned schools operating in the Philippines, di ba? Pero imagine the potential if in-open up mo yun. So supposing, kagaya nangyari sa United Arab Emirates, for example, di ba? May mga American universities na nag-ooperate sa UAE, may mga Chinese universities na nag-ooperate sa UAE, may mga UK schools na nag-ooperate sa UAE. So, potential sa US din ganon, may mga foreign institutions na nag-ooperate sa US. So, kumbaga, sa case ng education, pag in-open up mo yung ownership, magandang kalalabasan. Kasi imagine yung kagaya ko, kagaya mo, hindi na natin kailangan pa mag-abroad para mag-aral. Kasi kung merong mga foreign na mga university na nag-ooperate sa Pilipinas, tapos yung mga faculty nila na nagtuturo sa Pilipinas mismo. In fact, isa sa mga naging motivation ko para makapunta dito sa Canada is to study abroad talaga. Di ba? So, kung nandiyan sa Pilipinas yan, so sa education, okay. Ang kaso kasi dyan sa mining Sa mining kasi, kailangan mo yung land. Kailangan, kasi syempre doon mo kinukuha yun, di ba? Kailangan, kumbaga sa mining, you need to have possession of the land itself. Di ba? Hindi ata. Di ba, Joey? Kasi in-open na yung restriction sa mining Wala bang restriction sa mining? Hindi, they don't need to own the land. What they need is to get permit to extract whatever it is done. Pero yung corporation, kasi yung corporation doon na nag-ooperate doon, di ba bound pa rin yun yung 60-40 rule? Yes, no. Hindi na. 100% yata sila. 100% sila Filipino. Okay, so sige, ano na natin si mining, Yun na lang sa mga kaso ng mga manufacturing tsaka sa mga heavy industry. For example, mapapasok ka ng aerospace, mapapasok ka ng shipbuilding o kung ano-ano pang mga industriya dyan. So, sa ganung case, alam mo yung sa land kasi parang nagiging issue yung sa land Pero ang dapat tingnan dyan talaga is yung corporate ownership. Yun yung alam mo. Bigyan example na China. Look at the case of China. Sa China, hindi naman hindi naman na-own ng land. Puro lease na Please. Oh, no. 99 years. Ganyan. Kung gusto mo 99 years. Anong ginawa ng China? So China opened up, I think there were 9 or 12, kung nakakamali, ng mga special economic zones doon sa east side ng China, inopen up nila yan. Nagsimula pa yung paggagawa nila niyan nung mga 80s pa, 90s, At yan ang naging springboard nila kung bakit sila umunlad ng pagkabilis-bilis, Anong meron doon sa mga special zones na yan? Tax incentives, kikita mo. Because of economies of scale, nandun yung labor. Malapit sa kanila yung mga workers. Di ba? So hindi mo na kailangan pang lumayo. Nandun na. May housing para sa mga workers mo. Nandun. And hindi lang yun, may infrastructure dun sa loob ng mga zones. Tsaka madali sila magpasok at maglabas ng inputs and outputs for exports and imports respectively. So, makikita niyo yung ginawang reforms dyan ng China. We could learn a lot from dun sa ginawa ng China. Sa case kasi ng Pilipinas, tingnan mo, nagtayo ka ng economic zone, yung daan papunta dun sa economic zone, lubak-lubak. Di ba? Sa China, hindi ganon. Nagtayo sila ng mga economic zone, pero makikita mo yung infrastructure nandun. So we could learn a lot from China. And Indonesia as well. Kasi sa Indonesia, makita mo, nabanggit ko nga kanina, halos pareho yung template Halos pareho yung template, but then makita mo, nasurpass nila tayo in terms of heavy industry. So anong ginawa nila na tama na dapat nating matutunan? And very timely, because Joko Widodo, I think, is in the Philippines tonight for an official visit. So I think the administration might learn something new from their conversations with the Indonesian president. Ayun. Sabi ni Miss Leila, no need for manufacturing, they have 100% because they are part of the negative list. Ano po yata, 100% pero yung manufacturing kailangan engage sa exportation. Para maging wala siyang restriction. Mm-hmm. Alam mo, ano yan makita mo Vietnam, nalagpasan na tayo, di ba, And then, nung 1950s, nalagpasan na tayo
ng South Korea at ng Japan, di ba? So after the Second World War, in fact, ang ating economy was actually we're in a better shape, than these countries na nasira din ng Second World War, ano? Pero makikita mo kasi anong nangyari diyan because of alam mo yun, yung institutions kasi natin captured yan. So makikita mo yung mga elites, yung mga local elites, sila na nga nakikinabang, ganun yan. And ito nga, sama ko na rin sa kasi ngayon lang ako nakapag-appear dito sa live nyo. Napag-usapan nyo noon pa. I think ikaw yata tsaka si Trixie yung sa pag-federate, di ba, pag nag-federal form ka na, no? Ang nakikita ko dyan kasi pag nag-federal ka na, yung local elites mo federated na rin. Diba? So, kapag nagkaroon na ng lalakas yung local elites mo, hihina yung national elites. Kasi meron tayong national elites, may local elites din. Pag na-federate ka, lalakas yung local elites mo. And anong kailangan gawin doon? Tsaka ito pa, pag nag-federate ka, baka yung mga regions na mga mahihirap, lalo silang mas lalo lumala yung inequality across the regions. Diba? So may mga ganun. So ewan ko ha, pag ginawa, I think dapat magkaroon din ng mekanismo for transfers mula doon sa mga mayayamang regions to the poor regions. Dapat magkaroon. Ginagawa namin dito sa Canada. So yung mga mahihirap na provinces, nakakatanggap sila ng transfers mula doon sa mga mayayamang probinsya. Merong ganon. Kasi parang unfair nga naman, di ba? So, para makatulong dun sa mga mahihirap na regions. May nag-email sa akin. Hindi. Ala ko si Sashi nag-email. Ito naman din yan na. Kasi nag-edit din ako ng mga libro, by the way. Sige, Sas, ano yung question mo? Hindi, si Joey may question. Yes, Joey. Si Ken sa kasi Miko. Ang tawag dito, Prof, meron pong question si Adrian. Sabi niya, Prof, do you believe in the inflation rate of PH for Q4 with all prices that did not go down too low and with commodities still high due to world events? Okay, tandaan natin na I think 3.9 yata yung inflation. 3.9, yes. 3.9, di ba? So, ang ano ko dyan, ang opinion ko dyan is talaga may downward trend ng inflation. Hindi lang sa Pilipinas, all over the world yan. Downward yung trend. So, kumbaga, pwedeng i-claim ng government niyan pero hindi 100%, no? Dahil sa policies nila yan, kaya yung inflation bumaba ng 3.9, ano? Pero syempre, mayroon ding role yung mga policies diyan, pero hindi 100%. Now, naniniwala ako doon sa 3.9 kasi pag tinignan mo systemically all over the world, ganun yung nangyayari, bumababa. No? Pero hindi ramdam ng tao. In fact, kung makikita mo yung Pulse Asia survey na pinaka-latest na nilabas nila diyan, ang top number 1 concern pa rin ng ating mga kababayan is yung pagbaba ng rate of inflation. In fact, mababa nga yung rating na binigay ng mga tao, ng mga participants dun sa policies ng government as it relates to inflation. Bakit? Kasi tandaan natin na ang presyo ng bilihin patuloy yung tumataas. Pero yung rate at which ang pagtaas niya is bumabagal. Yun po ang explanation. Prof, okay, based upon my not so expert knowledge on economics, as I remember, pag low inflation, ang unintended consequence niyan is higher unemployment. Di ba may ganyang tendency? Ako dyan sa Phillips curve. Yes. Di ba? Yes. Pero kasi ngayon, pinagmamalaki nila na ngayon na may pinakamababang unemployment rate. And at the same time, your inflation is even lower than before. So, how? Kaya nga marami nagtatanong, parang, is this, parang, of course, it might happen, no? Pero bakit ganon? Why are we experiencing this? Are we missing something here that is not satisfied by our basic understanding of economics, like Mama Len? Pero sabay marsipin laway ko. Dapat tingnan natin din yung klase ng employment din kasi. Di ba? Kasi meron kang full-time, tapos meron kang part-time employment. Tapos meron ka pang underemployment. Di ba? So yung underemployment, halimbawa gusto mo mag-full-time pero hindi ka maka-full-time, pero nagtatrabaho ka pa rin, or hindi ka masaya doon sa work mo, mababa ang sweldo, gusto mo pang umakyat. Pero binida nila Dr. Baton, ito raw ang pinakamababang unemployment levels in history. In history daw. Kasi 4% lang yata yung unemployment natin eh. Sa totoo lang, hindi ako na-surprise doon kasi nga, because of COVID. Yeah. Kasi nangyari nga, nagkakaroon ng rebound. Nagkaroon ng rebound. And in fact, many of the macroeconomic theories ngayon is being revisited because of what happened with COVID. Lagi naman yan, pag may mga major global events, palaging namin nire-revisit yung mga theory. Kagaya nung nangyari nung financial crisis nung 2008, 2009. Napakaraming mga macroeconomic theories ang nire-revisit, yung iba doon, nire-revise in light of what's happening. Kasi sa case naman sa mga macroeconomists, lalo kung may mga nakikinig sa atin, alam naman natin na ang ating discipline is based on
ano yung pinapakita ng data. And then we come up with a theory to explain why the data is like that. So sa case ngayon nung after COVID, makikita mo kasi I've been attending many conferences na rin, nakikita ko na maraming mga theories. In fact, yung Phillips curve na nabanggit ko kanina is also being revisited there in light of what is happening. Kasi makikita mo sa US, ganun din yung trend. Sa US, makikita mo yung inflation is bumababa, pero yung unemployment nila mababa rin. Para bang nadidebunk na yung mga theories na yan. Hindi lang sa Pilipinas, kung titingnan mo sa ibang bansa, ganun din. So, pero ang real issue dyan, Sas, is yung bang klase ng employment na nag-generate ngayon is breaking news, may video daw na kalalabas lang siya, Popsy. Ay, talaga. About unemployment? Pulburon. Okay, go Dr. Bato habang hinahanap ni Joey. Baka mapasama pa ako dyan, Sasa. Hindi po, protektahan po namin kayo para hindi po Dr. Bato, wala ako kinalaman. Wag niyo Dr. Bato, na-email na kita. Dr. Bato, na-email. Sige. Titingnan ko baka napunta sa junk mail. Medyo sensitive kasi yung aming mga dito, yung aming mga server din. So yun na nga, yung klase ng unemployment yung klase ng employment na nag-generate dyan is meaningful ba? Di ba malaki ba yung sahod? Kasi tinamo sa Joey. Sinasabi ng mga tao, hindi nila ramdam yung pagbaba ng presyo ng bilihin. Bakit ganun? Kasi nga ibig sabihin yung incomes nila mababa. Diba? So, anong kailangan gawin dyan ng government natin? Long-term strategy is to attract hindi lang investor, pero yung mga klaseng investment na makakapag-generate ng mga trabaho na malaki ang sahod. At saan mo mahahanap yun? Sa heavy manufacturing. Doon mo makukuha. Hindi, sa Dr. Bato, halimbawa, naalala ko itong call center. When it was, nung nagsisimula pa lang yan, ang laki ng sweldo. Actually, pareho pa rin yung sweldo hanggang ngayon. Sabi ko nga, bakit pareho pa rin, bakit parang mas maliit pa yung entry level, yung sweldo ng entry ngayon ng call center? How much ang entry ng call center ngayon sa Pilipinas? 2024? How much? Tingnan natin sa mga comment dyan. Baka, depende, pero depende 2025. sa uri ng account BPO magkano? salary. 2025. I'm from the industry. 20 to 25? Hindi naman ganun kalaki yung anong account yung 20 to 25. Voice yun, pero pag back office, meron pa rin minimum wage ngayon, lumalaban ng 16. Average salary daw for 2023 is for entry-level BPO job is 18,300. Ayan may 15,000, 16,000. Hindi na tumaas. Can you imagine, nag-call center ako, and that pero was way back. 18,000, yan na yung sweldo ko nung nag-BPO ako nung pagka-graduate ko ng college. Kaya nga, Joey, that was way back in 2024. 2004. So, 20 years ago, yan na ang opening kong sahod talaga is 18,000 sa Convergys. And that was in 2000 for Dr. Bato. It's 2024. Ang entry level pa rin is 18K. It doesn't make any sense. Ito na nga. Makikita mo na yan yung sahod, entry level. Factor in mo pa yung inflation which is compounded every month. Mas mahal na ngayon. Pero ibang inflation monthly yan, co-compound mo yan monthly. Wala nang natira dun sa purchasing power mo kahit ikaw pa yung call center. Meron pa daw 40 mo. Grabe, just... Wala kang alam mo na. There was a time na kasi ang dami kong mga estudyante rin sa Pilipinas na mga nag-graduate nung araw. Kasi tuturo na ako sa Pilipinas nung araw. Sa DLSU Dasmariñas ako nagtuturo noon. And marami akong mga students na mga nag-call center after, Noong time na yun, that was 20 years ago. Tagal na. That tells you my age. 20 years ago, talaga, ang ganda ng kanilang economic outcomes. Yung mga students namin, makikita mo na may mga cellphone silang bago, naka-afford sila ng sakyan, nakapag-aral nila yung mga kapatid nila. Makita mo talaga na maganda. Pero makikita mo over time, hindi na siya kasing as prestigious as it was then. So bakit? Unang-una makita mo yung kanilang real wages ang usapin yung real wages nila has parang virtually na-freeze na. Na-freeze yung kanilang virtual salaries. Ikalawa is yung quality of work, may mga benefits, makikita mo yung oras nila, makikita mo basta yung general quality ng trabaho, And then ikatlo yung opportunities for progression. Halimbawa kung ikaw ay nandun ka sa nagtatrabaho ka doon, ano na magiging future mo pag nandun ka, ba? So may ganun ding usapin, At syempre, hindi naman forever din na makapagtrabaho ka sa call center, 'di ba? So anong ginagawa ng government natin to address labor mobility issues? Kasi labor mobility yan After mo mag-call center, saan ka na? Diba? Anong klaseng skills ang meron ka na madadala mo sa ibang trabaho? Di ba? So parang ganun. So virtually wala tayong ganun. Wala tayong ganung klaseng policy how to address, di ba? So pagka nagsawa na sila mag-call center, parang sa seaman yan, di ba? So mga seaman, pagkabalik nila ng Pilipinas, ano na? Yun, di ba? Ano na nangyari sa kanila? Wala kasi tayong program, or kung meron man tayong program, napakaliit ng scale to help these people, to kung anong mangyayari sa kanila, Kaya nga yung sa call center na yan, parang yan yung ang turo ko diyan sa mga estudyante ko, parang yan yung mga bomba star nung unang panahon.
yung mga bomba star, ano lang sila, kumbaga, habang bata lang sila, okay. Pag gurang na yung bomba star, wala na silang work. Di ba? So, ganun din yung, ganun din dyan sa mga sagsisiman, sa mga call center. Meron lang prime. No? May time ka lang na okay, pero after nun, ano na. So, kailangan dyan, meron din program for that. Hindi kasi nga doon nga ako na parang hindi na tumaas yung can you imagine the same entry, di ba, Joey? Diba kasi ilan tayo, Joey? 2004. Yes, 2004. Yung entry ko 18,000 sa Convergys 2004, it's 2024, 20 years ago. It doesn't make any sense. Tas if actually, mas malaki pa yung sweldo ko, mas malaki pa yung entry level natin kaysa sa entry level nila ngayon. Pag i-adjust natin sa inflation, yung 18,000 natin noon, no? Dr. Bato, mas malaki yung 18,000 namin noon. Tsaka mas prestigious talaga noon, nung araw. Alam mo kaya pag sinasabi namin na, saan ka na nagtrabaho? Tinatanong namin yung mga graduate namin, saan ka nagtrabaho? Ay, sir, nasa po ako, call center, palakpakan kami. Kasi alam naman namin na, kasi, yes, kasi nga, syempre, ang aming promotion dyan, mga economics major, meron kayong mga skills na madadala sa call center, di ba? Analytical skills, etc. So may ganon. Pero na-observe din namin na after a while, hindi na siya ganun hindi siya naging as prestigious as it was in early 2000s, Kasi nga nangyari nga nagkaroon din ng deterioration and not only that, SAS, nagkaroon na rin kasi tayo ng competition from other countries din sa mga BPO sectors, di ba? So nandiyan ang India, di ba, which is a big competitor. Nandiyan din yung may mga lugar, may mga places Africa din that they are hosting, mga BPO companies. So hindi na lang Pilipinas ang nagiging hub ng BPO sector, pero nandiyan din yung mga ibang lugar. Tsaka hindi lang naman kasi conversational SAS yung yung call centers, di ba? Hindi lang naman yung customer service. Meron din halimbawa yung mga medical transcription, di ba? So hindi mo naman kailangan magsalita. Meron din data entry, di ba? So data entry, hindi mo naman kailangan makipag-usap sa phone. Kailangan mo doon analytical skills din, di ba? So, kumbaga, na tayo ng competition sa BPO industry, isa pa yun. So how do we make our BPO industry great again? How do we make our BPO industry competitive again? Hindi ba? So again, dapat tingnan din ng government natin yan. Dr. Bato, can I ask a question? Who's asking the question? Ken. Okay, Ken. Nice to hear you, Ken. Question. Since we're talking about Chacha and how prepared the economy is, would you say that right now is the right time for us to liberalize our safeguards when it comes to foreign direct investments? This is in relation to the Philippines presumably becoming a more consumer-related and consumer-centered economy. Do you think that's that right now is going to be the right time for that? Okay, so I have to be careful with my answer here. Kasi unang-una, meron kasing political tsaka economic dimension ng Constitution. Hindi lang siya political, hindi siya economic. Meron din pareho yan. So kung titingnan natin, in terms of pangangailangan ng ating economy, sabi ko kanina, meron labor at capital. Labor, okay tayo, marami tayong labor. Capital lang kuwala tayo. Or kung meron man kulang, Kaya nga, kinakailangan natin mag-welcome din ng mga foreign investment para magkaroon tayo ng bagong physical capital. Kasi nga, yung generation natin ng physical capital internally sa Pilipinas is hindi ganun kalaki. Kaya kailangan natin ng tulong from overseas. So, ngayon, pag in-open up mo yan, there will be opportunities then, and then there will be risks. Diba? So, ano yung risk mo dyan, Ken? Ang risk mo dyan is yung mga industries natin na makikipagkompetensya dun sa mga foreign producers mo is sila, they will be at a disadvantage. So, yun yung nakikita ko dyan na posibleng risk. And then, of course, yung reward mo naman dyan is magkakaroon tayo ng mas maraming physical capital na papasok sa Pilipinas. Diba? So, yun ang kinakailangan natin. Now, in terms of timing, yung sa economic provisions, pwede nang simulan yung discussions You can start the discussions. But I think it has to be done na yung will ng tao is factored in. Hindi pwedeng ang magde-decide niyan yung mga nasa Congress lang, hindi ba? So kailangan may direct input yan from the public. Hindi pwedeng sila lang. Kasi ang nakikita natin na yung ating Congress nga pag tinaman yung trust rating nila mababa, di ba? So ang view ko diyan is if we were to do that, the will of the people has to be there, hindi ba? In terms of timing, I think we need to do that kasi nga napag-iiwanan na rin tayo, hindi ba? So look at Vietnam for example, di ba? So makikita mo yung mga FDIs na pumapasok sa Vietnam, talagang it's talagang grabe. So and Vietnam is not as good nung like 10 years ago, hindi ba? Makita mo na pag-iwanan tayo. So I think in terms of timing, I think it's about time na we seriously look at revising the Constitution to allow
to relax yung restrictions. Nabanggit ko nga kanina sa education, napaka-importante rin sa education. So kailangan kailangan ma-open up. And imagine sa mga broadcasters, di ba? So halimbawa, meron na tayong mga Japanese channels, di ba? May mga Chinese na channels, or meron tayong American. Di ba? So magkakaroon din ng diversity in terms of dun sa mga napapanood natin sa TV, mga nakikita nating balita, no? It will give more options sa mga tao to choose kung ano yung gusto nilang panoorin. Di ba? It gives us more freedoms, di ba? Na marami kang option. Gusto mong manood ng Chinese news, gusto mong manood ng American news, you could. Di ba? So may ganun, ano? Pero sa political naman kasi, dyan ay medyo sensitive yan. Kasi, nabanggit ko nga kanina na captured yung ating democracy. So we are a captured country. Pag pinalakas mo, pag federate mo yan, yung mga local elites mo ma-federate din. Lalakas sila. So kailangan pag-isipan ng mabuti yung sa local, sa political kung paano gagawin doon. Kaya that was a good question. Thank you. Thank you for your answer, Dr. Batu. Because a lot of people are thinking that does the benefit of FDIs outweigh the risks, like the risks you mentioned, about having safeguards and having a working framework for protection of many people in our country? Halimbawa, in sa call center industry, I understand that when the higher salaries, yung 20,000 for example, dati, it's not the same 20,000 ngayon. And you hear more horror stories of foreign companies investing bigger into Philippines, pero yung mga foreign managers ang nagkakaroon ng higher wages dito sa Pilipinas. I'm sure some of the people from the call center industry can confirm that. Tapos yung wages ng mga kinukuha nilang mga agents is pareho pa din. So that's why that's where I was coming from. If we are ready enough, and if the FDIs and the investments start coming in, like do the top dogs of all these industries, sila lang ba yung makikinabang for now? And if that's okay for us in the long run? Alam mo Ken, may nasa-segue lang konti kasi may nakita ko sa comments about kuryente. So Joey, di ba aanhin mo yung mag-open up ka ng economy mo kung to foreign investor kung mahal pa rin ang kuryente, di ba? Yes, bro. Hindi lang kuryente, yung mga infrastructure, di ba? Kung hindi pa kompleto yung kalsada, papapasok ka ng foreign investor. Nabanggit ko kanina, may special economic zone, lubak-lubak naman yung kalsada papunta doon sa mga economic zone. So meron tayong tinatawag na necessary conditions, no? So yung necessary condition mo to let the necessary condition is okay, i-open up mo yung economy mo, i-relax mo yung constitutional restrictions. Pero kulang yun kasi may yung sufficiency conditions. Ano yung sufficient condition mo? Kailangan mababa yung cost of labor mo. Kailangan competitive yung tax rates mo. Hindi pwede na yung tax rate mo kasing taas ng, let's say, halimbawa sa California. Hindi ba walang pupunta sa'yo? Hindi ba kasi nga ang laki ng tax. Tsaka yung infrastructure is absent. So may mga sufficiency conditions na kailangan dyan i-meet. Ngayon, meron ding school of thought na nagsasabi na, okay, pwede ka magpapasok ng foreign investor, sila magtatayo ng kalsada, sila magtatayo ng mga power plant, para maibaba yung cost of production mo. So meron din may ganung school of thought, Pero sa nakikita ko kasi ang bagal din ng government in general, sa Pilipinas on doing this, kasi makita mo yung nangyari sa Panay, di ba? Yung nangyari sa Panay, ma-avert sana yon kung noon pa nila ginawa yung mga systems in place para Actually, yung sa NGCP, Prof, nagulat nga ako kasi NGCP released a statement, and NGCP was saying na ang bintang kasi sa NGCP is that they weren't able to complete certain infrastructure, certain project on time. So that is why nagkaroon ng power outages. So they are saying it is a transmission issue. It is a transmission infrastructure issue. Okay. NGCP answered, the integrity of the grid in the Panay Negros Island was okay at that time. The problem is generation. Kulang yung pinroduce na kuryente. So there is nothing to transmit. Wala silang maitatransmit na kuryente sa distribution utility. So therefore, hindi yun kasalanan ni NGCP. So medyo matindi tong disconnect na problemang in-identify ng administration, ng presidente, for that matter. Kasi gumawa pa siya ng video about it, Prof. Gumawa pa siya ng video blaming NGCP about it. Now, NGCP is saying na, meron kaming records, okay ang integrity ng grid within those time. This is actually a generation issue. And as you know, ang transmission kasi, ang trabaho niyan is to carry the kuryente from the power plant to the distribution utility. And then, when the kuryente is with the distribution utility will be the one to distribute it to your households. Ganon. So, magdalawang sistema yon, transmission and then distribution. NGCP is saying, we have nothing to transmit. Wala kaming ihatid na kuryente sa distribution utility. Yun ang problema, hindi dahil sira yung aming transmission lines.
Sabi niya, ganun, dahil sa sila yun. So, I don't know. Pero di ba, Joey, ma-avert din sana yan kung duktong-duktong yung ating grid. Di ba? So halimbawa, nabawasan ng production yung isang island, pwede siyang mapunan ng excess supply coming from another island. Di ba? So may ganung narrative dyan. May ganung narrative dyan. Di ba? So since nagkaroon tayo ng electricity industry reform, di ba? Since yung panahon, ewan ko, Joey, if you're old enough to remember yung mga brownouts ng 90s, kasi ako, nag-aaral ako noon na mayroong kandila nung time. Ewan ko, kung naabot yung stasyon, naabutan namin yun, Prof, kasi pay-pay ka talaga pagka Yes, pay-pay ka sa gabi. So pero makita mo, nagawa pinapauwi ng maaga kami noon, yung mga kinder, pinapauwi ng maaga kasi mainit na. Diba nagkaroon pa nga ng DST tsaka DOT nung time na yun, dating oras tanga. Diba, tapos may daylight saving. Elementary ako noon. So anyway, ang ganito kasi yan kung nagawa yan ni FBR, and to FBR's credit, nagawa nila yan within one administration. Diba? Yung power crisis, na ayos nila yan within one administration. Matindi-tinding reforma yung ginawa nila, nagkaroon ng emergency powers, etc. No? Sa case na natin ngayon, with our growing population, and identified na magkukulang yung ating kuryente, no? Sa medium term, dapat na mabilis-bilisan nila yung kilos dyan. I remember, nag-meeting pa nga sila with the producers ng mga small modular reactors. Hindi ba? So anong nangyari doon? Hindi ba? Ikalawa, in order for you to diversify yung iyong energy mix para magkaroon ka ng nuclear power, for example, is you need to enact a law establishing parang yung Philippine Atomic Energy Agency. Kasi kailangan yun nasa treaty yan. Kailangan ka meron kang ganun. Nasaan na yun sa Congress? Nasaan na? Hindi ba? I think third reading na. Kailangan gawing urgent yun. Kasi kung gusto nila na ma-improve yung ating energy supply, kasi basic law of supply and demand yan, Joey. Pagtaas ang supply mo, mababa ang presyo. Bakit mahal ngayon? Kasi mababa ang supply, and then yung klase ng pinagkukunan mo, high cost. High cost yung ating electricity, yung inputs to electricity. Pero mo hanggang ngayon, meron pa rin tayong mga power plants na diesel-powered. Huwag crudo ginagamit mo. Yung crudo, very volatile yung presyo niyan sa world market, hindi ba? Yes. So we need to do, tsaka marumi siya. Maruming source yun, hindi lang yun, pati coal. So meron din mga plants na that make use of coal. So I think it's about time na bilisan nila yan. I think kung magawa yan ng administration na to, magiging isa yan sa mga, to their credit, kung maisaayos nila yan. But at the rate at which it is going right now, I think mabagal masyado. Yun yung nakikita ko dyan. Problematic talaga, Prof, yung energy industry. Sobra talagang problematic. Kasi, like for example, yung minamention mo kanina, Prof, na supposedly yung goal kasi ng transmission is to integrate to integrate all the island into one grid. Ngayon meron pang 3 grid, Luzon, Visayas at saka Mindanao grid. So yung sinasabi kanina ni Prof, if na-interconnect kasi natin yan, then mas magkakaroon ng mas madaling maghanap ng kuryente. Uy, nagkulang yung supplier ng Panay. Meron dito sobra sa Luzon, pwedeng iba to doon. So ma-avert yung ganung problema. But I do not really know exactly why the NGCP wasn't able to complete their projects on time. One of the reasons na sinasabi nila na kaya na-delay yata is because I think their recoverable rate was actually chopped down into half. So that is why may basic explanation ako dyan, Joey. We don't need to overthink. Kulang sila sa kapital. Kasi ayun nga. If you have capital, magawa sana yan, mabilis pa doon. Oo. Yun nga, Prof. Kasi supposedly, yung rate nila, part nun yung capex yung pagtayo ng mga And their rate was actually cut into half. So, kung hinati mo kung tinapyas mo yung recoverable rate nila, di syempre, babagal yung galaw nung nung pagpapagawa nila ng mga projects nila and whatnot. Ayan. So, yun. Kaya nga, di ba, may discussion dyan na yung Maharlika Fund daw magpopondo ng sa yung sa NGCP, di ba? So, meron din discussion. Dr. Bato, yung form of government dito sa Canada, kay Maverick ito, Callaway, uubra ba sa Pilipinas? Dito kasi, at alam mo yan sa Parliament, diretsahan, matanong mo ang PM at MP sa issue. Totoo yan. Dito sa Canada, tsaka sa UK din, tsaka sa Australia, yung mga traditional na mga parliamentary forms of government. Meron tayong tinatawag na question period, Joey. Yung question period, every alas 3 yan ng hapon dito sa Canada. Actually, 2:30 ng hapon. And makikita mo dyan, yung Prime Minister, tinatanong sila everyday tungkol sa what's going on. Diba? Talagang diretsahang tanong, diretsahang sagot. Diba? And makikita mo talaga, by the way, not many Canadians watch, yung question period na yan. Pero makikita mo na yung accountability is there. Kasi una televised yan. Tapos makikita mo na yung Prime Minister mismo is everyday, lagi siya niro-roast. Diba? So, kung mayroon tayong ganyang klase sa federal natin, kung magpa-federate tayo, maganda yun kasi
makikita mo na kung gaano kagaling yung prime minister mo na sumagot ng mga questions, di ba? Magkakaalaman na kung sino yung, alam mo yun, kung if you know what you're talking about. Dito kasi prof sa Pilipinas, opposing is done leisurely eh. Hindi siya dato. Contrib mo lang mag-oppose, di mag-oppose ka. Hindi, personality based kasi ang ating politics eh. Kumbaga kung wala talaga tayong totoong opposition na alam mo yun, na because of ideas, wala tayong yes, who will take the job. Like their lives depend on it, 'di ba? Hindi ganoon kasi ang tawag dito parang sige, kumontra like for example na lang, you see Coco Pimentel and Risa Ontiveros at the start of the PBBM administration, they vowed to take the role of the opposition. Yes. Who's doing it right now? Risa Ontiveros is not exactly opposing, 'di ba? Parang wala naman po siyang 'di ba? Wala naman talaga siyang mga hindi alam na policy. Controlled opposition tawag diyan. Hindi alam kung bakit. Dito mo talaga makikita na Duterte's time sinasabi nila dictator or controlling the legislature, even the judiciary. Alam mo lahat na. But the thing is, kung i-compare mo nung panahon ni PRRD saka ngayon, the opposition was so alive during Duterte's time. Yeah. Even mainstream media was so, even the opposition from mainstream media, from all sectors, ay so alive and kicking. So, paano ngayon sila di ba? Parang hindi nga sila takot noon na hindi nga sila takot noong na i-criticize si Duterte. Kasi nga, makikita mo na kahit ngayon nangyari sa ABS-CBN na napasar, wala naman nangyaring chilling effect, hindi naman sila naging chill. Alam mo yon? Pero ngayon, hindi mo na, parang, lahat wala pa, parang, ngayon meron ng, huwag ka masyadong magsalita ng ganito kasi baka maganito yung... Ngayon, code tayo code. And I experienced that na sa mga media emerald na huwag tayo masyadong maganito kasi natatakot sila, baka gurgurin, ganyan. May ganun ng undertone yung situation ngayon na merong parang nag-iingat sila at baka magurgur. Ganun yung eksena ng buhay. So, ngayon yung Kongreso, like look at the Congress. Look at for example yung issue ni Donald Duck. Yung nabalita sa Japan Times. Imagine Dr. Bat kung nangyari yun sa Canada. Ay, nako. Yan? Pressure for resignation yan. Oo, matinding yan. May kaso pa yan and investigation. May investigation yan. Ay, dito magre-resign na lang yun ba ang government official involved? Ano na yun? Sasabihin na I will resign because wala nang tiwala sa akin. Pero meron kasi kaming kulturang ganun dito na, alam mo yun, may hiya yung tao. So remember, merong documentary before. I don't know which channel, maybe it's Discovery News. Yung feature nila yung mga preso sa Pilipinas, yung Bilibid. Matagal na before pa to PRRD. Tapos, naglalakad siya, tapos in-interview si JB Sebastian. Tapos si JB Sebastian. Si Anthony Bourdain. Hindi. Bilibid yun eh. Hindi siya Anthony Bourdain. Tapos may mga, yung pader ni JB Sebastian, may mga picture siya ng mga politiko. Tapos nandoon, kasama niya si Laila. Sabi niya, what? That's, my God, if this happened I think taga-UK ata yun, taga-Canada yun. Naalala ko na. If this happened in my country, that lady or guy or president would have been pressured to resign. So, ganun tayo ka nonchalant. parang DOJ secretary nakikipag-rendezvous sa nakikiparty diba? Sa loob ng Bilibid. So parang ganon. So ngayon, walang delikadesa yung kanilang mga... Ganon tayo ka nonchalant na yung DOJ secretary natin nakikiparty sa Bilibid. Pagkatapos, siya pangangaralan tayo about moral-moral at kabaitan at tamang asal. Diba? Naku, baka maano ka na naman yan, Joey. Gurgur na naman ako. I think it all speaks about how mga bagong vocabulary. Super nating tinotolerate yung mga... Yung gurgur na yun, bago yan sa akin eh. Narinig ko yung gurgur, sabi ko, ano pala yung word pala yun. Yung gurgur. Ngayon ko lang rin ginamit yan, Dr. Bato. Ayun. Ken, you were saying something?
Yung, I was saying, kasi we tolerate it eh. We're students of history, colonization, imagine 300 years tayo, and then you have the Americans, and until now, one of the posts of science is talking about, hindi natin masyadong nabibigyan ng spotlight yung tragedies ng American colonization sa atin. Diba? These are the things that we tolerate. So, like, ibang countries, magre-resign na lang sila. Halimbawa, in the UK, si Boris nga, nagsinungaling lang tungkol dun sa party, sa group chat niya. Nag-resign siya agad. Diba? Si Liz Truss dun sa promises niya. So, I mean, it also says a lot about us and how we've been so patient, we've been so sacrificial. We've been so apathetic. Yeah, yes, yeah. Apathetic is the right word. Na parang, I think kasalanan niya ng EDSA 1 eh. EDSA 1 parang gave some hope to Filipinos. Di ba? Parang, kasi ano yan eh, major revolution, eksena, Chorba. Change Consti, di ba? Oo, parang everyone was like, pak, ito na, magbabago na ang Pilipinas, Chorba, andito na ang Cameroon. And then, the government was actually much worse than, sabi, alam ko yan na, ito si Dr. Bato, kapareho kami taga Benjola, no? Diyan kami nag-aral. You know, everyone was like saying na mabuti pa ng panahon ni Marcos, mabuti pa ng panahon ni Marcos. You know, there is that impression na mabuti pa ng panahon ni Marcos. And I think that started the disillusionment of a lot of Filipinos na, girl, nag-revolution na tayo, hindi pa rin nabago yung Pilipinas, ano pa bang kailangan natin gawin? Parang ganun yung, I think, tumatak na sa psyche ng mga Pilipino. And I think, kasi nga, we are mirroring US politics eh. Na, di ba yung isang study ng democracy sa United States, na sabi nila na it's not a democracy but an oligarchy. Na the ordinary people do not really have much influence in policy making compared to the elite. Na yung interest nung di ba, the United States, can you imagine, I believe that it's almost a revolution yung Occupy Wall Street, di ba? Dr. Bato, na parang everyone was like thinking it might like change the entire machinery, but nothing happened, di ba? So, I think we have that same kind of, I don't know, psyche now na, ano ba kailangan natin gawin? Nag-revolusyon na tayo, hindi pa rin siya nabago. Nanam tayo. Kasi yung nangyari nung EDSA 1 was really real. Sorry, Ken, go ahead. So, Ken, you wanna say something? Go ahead, Dr. Oh, no. Kasi nga yung sa EDSA 1, it wasn't a real, true revolution in a sense. Makikita mo yung dami ng taong, in terms of participant, it doesn't represent the whole country. It represents, it's like a middle-class Manila revolution klase nangyari, no? It was not inclusive, no, Prof? It was not inclusive. Yes, hindi, in contrast dun sa sinasabi nila na, yung sa mga kanta, di ba, na mga nauso no, na propaganda, sabi lahat daw sama-sama. Not true at all. Kasi unang-una, yung mga mahihirap, they were not really truly represented there, no? And then, ikalawa, ang nangyari rin kasi dyan, yung administration ni Marcos and yung mga cronies, and then yung mga tao na kinabang, napalitan lang ng bago. So, napalitan lang. Kumbaga, yung scaffold niya nandun pa rin eh, which is captured democracy nga, di ba? So, yung scaffold of a captured democracy remains. Napalitan lang siya ng takip. Di ba? Pero pag tinanggal mo yung tabing, siya pa rin yun. Kaya nga hindi tayo you know, it's not real democracy. Like for example, Iceland. I was there actually, no, Dr. Bato, noong 2008. I was in Iceland. Nakirally pa ako dun sa labas ng parliament ng Iceland during the financial, di ba yung Iceland yung unang domino na nag-fall nung financial crisis in 2008. And what did Iceland do, no? Contrasting sa ginawa ng United States. They actually let the big banks fail. They nationalized the bank, and then they jailed the erring bankers. Kasi yun yung demand ng mga tao na parang bakit ito hinayaang mangyari na parang so that is actual. Well, I would consider it a revolution of some sort, no. Pero ito talaga wala talagang parang ano pa? Ayaw pa ba ng mga taong magalit na ito nga nung nireveal ko yung MOOE na issue, sabi ng isa kong friend, no, na foreigner, do you know what, if that happened to my country, we would have been out on the streets demanding the heads of these people, the legislators. And that is a first world country, ha. Parang France na.
Sa France, ganyan eh. Oo, kita mo sa France ngayon, di ba nagtatapunan na sila ng tae? Oo, sa parliament building nila, grabe. Truck na na animal shit. Oh, manure. Tinatapon nila sa parliament building. Can you want to say something? Yes, something related to that. I wanted to ask you kung your views about EDSA 1 changed from today and pre-2022 election, and how has it changed? Like the dimension. Kasi syempre, di ba, you're discussing about yung katulad sa France, parang power to the people na it's different, right? It's different kasi somebody said parang it was inciting to rebellion. It's different. Iba yung diskurso ng at pagtingin ng mga tao sa Europa tungkol sa pagkakaroon ng kapangyarihan ng taong bayan to shout for accountability. At magkaiba naman yun sa gusto mong pabagsakin dahil lang for your own interest. So how do you reconcile this, especially with EDSA 1 and then with what you know now? I think kasi the EDSA 1, kasi nakausap ko yung mga taong involved eh. So, nung nakausap ko yung mga taong involved, ayaw pang sabihin buhay pa yung isa eh. So, kasi may mga kilala akong nag-participate ng kudeta kay Cory eh. And you know who these people are, no? Who they were loyal to, no? May mga kilala ko, and syempre nag-reveal sila ng mga secrets, no? Kung ano yung mga nangyari. And nung nalaman ko na yun, sabi ko, oh my God, it's a simple, the problem, how do I view EDSA 1? Ako talaga, it is really just one hell of a show. It's just an event. It's just an event. It's not really a revolution. Pero, kasi sinasabi ko na revolution kasi how it was packaged, no? And how it affected Filipinos na distribution sila. Revolution to the extent that the Constitution was changed at that time. Yeah. But it did not really revolutionize anything because you basically you step back actually with that kind of system. Yeah. Ayun na nga na how ang nakikita ko kasi doon is the entire thing was really a transfer of power from one group of elite to another group of elite. Kasi nga, wala naman talaga silang pinagkaiba. They just both want to dominate the socio-economic system of the Philippines, no? Hindi ito katulad Ken na, ito si Ken nag-aral rin sa Europa, so kaya naiintindihan yung mga pinagsasabi ko, no? Kasi you will study this, no? The European history, kaya nga sabi ko, Diyos ko naman, kailangan talaga natin ng European pathway. So, so parang, hindi ganun ka-sensitive ang ating gobyerno sa pag-aalsa ng taong bayan. That's what I have noticed. Unlike, for example, I'm gonna show you a good example. Netherlands. Before, Netherlands was like, nung nagde-develop siya, after World War II, they were building roads kasi nga car economy, di ba? Ang talaga, kasi bago pa lang yung mga kotse noon, so they wanted to have maraming roads. Kaya pag tinignan yung mga old pictures ng Amsterdam, iba. Ano talaga siya? Malalawak yung roads, etc. Tapos, naluloka na yung mga tao kasi maraming batang na-aksidente, nasasagasaan. Ngayon, nag-alsa ang mga tao. Ibalik, no more cars, ganyan. Cars are evil. Alam mo yun talagang. And that's why the Netherlands is what it is now. Na naging, nag-transform siya from, na-stop yung road widening. So, naging pedestrian cities and bicycle cities because of that pag-aalsa. Tayo, girl, no? Parang, girl, kulang na lang pumunta ang mga tao sa Walt Disney at True. Wala tayong dala no? Wala tayong dala. Actually, we don't have anything to be proud of in our history. Siguro the closest thing na lang is we elected Duterte, no? Na siya talaga yung talagang anomaly sa Matrix. Kasi Duterte is not didn't come from a landed class. Hindi rin siya kabarkada ng mga oligarko. Madumi lang talagang bunganga nitong ating beloved old man. Pero other than that, we love him, no? Para lang siya sa mga basta nating hindi na matatanda na. Pero yun na nga, na I think the elite has successfully
prevented a revolutionary mindset among the Filipino people. Yes. I agree. Kasi walang walang parang hindi nag-mature yung how people think about capitalism. Kasi dito parang masyadong CSR yung capitalism. Pag malaking negosyo, pinaghirapan niya, maganda yung kwento. Hindi nakikita nila yung disparity between the billionaires and the middle class. But really, kaya nga sila nagkaroon ng evacuation. They're afraid of the middle class. Kasi yung triangle na yan, magbaliktad man yan, yung gitna pa rin na pinakamagat, ang kayang gumawa ng reforms. Kaya nga, we all believe for pushing for accountability. And sana, more people do not only think about how to enrich themselves, but how to have really effective impact, if that makes sense. So that the next generations can learn. Kasi education, I think if there's one capitalist, hindi man siya capitalist, pero si Sisip, diba sabi niya na the solution daw to poverty is education. So, yung ganun sana, kasi halimbawa, people, di ba parang ayaw nila na mag-aral, kasi siyempre, understandable kasi sa hirap ng buhay, and then, hindi pa rin sila pwede magtrabaho in the different retail stores. Di ba parang may mga reforms na pwede, pero masyado pinapahirap natin bilang isang bansa. So, sana people of the Philippines talagang can become more aware and fight for what they can fight for. Kasi we don't really change anything, no, in the Philippines. Can you imagine yung jeepney modernization na yan? Madam, parang nagkaasawa na yung mga pinanganak nung pinag-uusapan yan. Alam mo yun na parang, alam mo yun na parang, are you guys serious? Na parang, you cannot solve a problem na 20 years na yung mga jeepney na i-replace noong unang pinag-usap, na yung mga new modern jeepney na i-replace sana diyan sa mga jeepney nung umpisa pinag-uusapan pa lang yung jeepney modernization project. Luma na din. Hindi na siya modern ngayon. Inaabot na ng kalumaan. Nakakaloka. Ganyan tayo kabagal. Pilipinas, kumusta naman? Diba? Kaya nga itong sinasabi nila na makakapag-attract ng foreign investor. Actually, mali ka dyan eh. Kasi ang titingnan talaga ng foreign investor, really, is your organizational capacity as a state. Can you deliver? Can you deliver the necessary services for industry to flourish? Are you efficient? Are you all this? Are you all that? Diyos mio, Santissima Trinidad. Tama si Ken yung sinabi niya dito. Pag nakita ng mga investors na hindi ka nakakapag-produce ng simpleng ID card at papel yung pinoproduce mo, dude, isipin nyo, kayo yung investor, titingnan nyo yung ganyan, nakita nyo na itong gobyernong to hindi makapag-produce ng simpleng ID. Hindi matapos yung national ID. What would you think of that government? What would you think of that government? Precisely. What kind of society is this? Diba? Kaya kahit busy kasi sa ganyan pa rin yung institutions natin. Is magiging ganun pa rin yung economic outcome niyan. It will still be the same. Ang tawag natin dyan sa Joey, Ken, yan yung parang vicious cycle yan eh. So you need to break out of that cycle. Kasi nga, kita mo, post-EDSA hanggang ngayon, 30 or 40 years na, ganun pa rin tayo. Hindi ba? So hindi nag-advance, hindi nag-progress. Hindi ba? So kahit anong palit ng leadership mo, kasi nga, yung kultura is the same. So yung kultura nandun pa rin siya, di ba? So it will I don't know, you need cultural change din para maano yan eh. Para magbunga yung gusto niyo nating pagbabago sa constitution. Tama ka, Sas. Aanhin mo yung pag-o-open mo sa investors, no? So relax mo yung constitutional provisions. Ang kuryente mo mahal. Hindi ba? Yung infrastructure mo gano'n. Yung quality ng institutions mo weak, hindi ba? Yeah. Hindi ka makapaproduce ng ID cards, ng documents, di ba? Mag-automate ka, paano na? Anyari, wala. Hindi ba? So hindi magiging successful 'yan kapag hangga't ganyan yung sistema. Ang dami-daming na actually there are more reasons for investors to get discouraged. Kaya nga 'di ba pinag-usapan namin 'to ni Dr. Bato, tinitingnan namin yung movement ng foreign FDI sa Pilipinas, no, Dr. Bato, na bakit ang tayo ang dami nating net outflow. Ibig sabihin lumalabas yung capital, mas maraming lumalabas na capital sa atin kaysa pumapasok. It doesn't look parang ano nangyayari? Hindi, alam mo yung sa FDI nag-report yung DTI lately ng kanilang progress in terms of dun sa mga pledges, no, na naging realized investment.
Pero ang gusto ko sanang makita, no, yung percentage noong mga pledges na na-realize. Kasi pinapakita nila yung levels lang eh. Which is like, okay lang naman, ito yung amount na pumasok, ito na yung mga number of jobs na na-generate, okay yun, ano? Pero kung titingnan mo dyan yung percentage, yun yung mas importante. Ilang porsyento dun sa na-pledge ang naging totoo. yun yung mas importanteng metric as far as I'm concerned. Kasi dun mo makikita kung effective ba yung pag-travel, for example. Kung effective, I have. Yes. So, do you have data? Sas, meron ka ng data? Ito, kakabalita lang ng August 25, 2023, 9 of 130 investment pledges lang. So that was last year, August 25, 2023. So from that moment to 9 out of 123. That's 7%. 9 of 130 projects. 9 out of 100. So ano yung registered investment, yung investment that they registered na nagtuloy yung business is only 9? O ito nakalagay balita ng DTI So yun pa lang yung sorry, go on. Yun pa lang yung na-realize na kasi naman hindi natin alam paano ba pinledge? Ay, meron mga iba-ibang methods yan, ano? So halimbawa yung nagkita sila ng president tapos nagsabi nila, ito may verbalan din yan. Merong in writing na alam mo yun na nandun yung mga trade secretary, may formal program, tapos merong pipirmahan, mag-exchange sila ng folder, may ganon. At meron din namang klaseng pledges na directly tinatawag sa DTI, sa Board of Investment. So halimbawa, usually yan yung mga reliable investment, mga galing Japan, galing sa Europe, yung may mga reliable din kasing investors tayo na traditionally talagang nag-i-invest sa atin. Kaya pasalamat tayo sa kagaya ng Japan. Yung Japan, walang sawa yan sa pag-i-invest sa atin, ano? Yes, so yung sa Japan, pasalamat din tayo dyan. Pero ang gusto ko sanang tingnan dyan is halimbawa yung mga galing US na investment. Kasi yan yung yan yung mga politically na mga meaningful in terms of titingnan natin. Kasi they've been pushing the US a lot sa atin gaano ba kalaki yung mga investment na naipapasok ng US sa atin, di ba? Kasi nga traditionally nabanggit ko nga Japan, nandiyan ang Singapore, nandiyan yung mga ibang bansa. But the United States, hindi ba? So, gaano ba kalaki yung investment na ipapasok diyan sa atin, di ba? So, dapat tingnan din natin yan. Tsaka ilang years na yung administration natin ngayon. So magdadalawang taon na, going 3, di ba? So dapat marami-rami na marami-rami na rin yung mga investment na galing US kasi di ba? First year in office, na kagad siya sa US. So, di ba, Prof Batu, they reported earlier this week yata, last week. They reported that BOI approved 4.19 trillion investment in 2023. So sabi nila that's the highest in 56 years. Second to the highest daw was PRRD's time 2019 wherein PRRD was able to register 4.16 ano yun? Basta 200 million lang yung 200 billion yung difference 200 billion pesos yung difference. So wala pa rin, na parang mas magaling pa rin yung kay PRRD kasi hindi pa adjusted for inflation yan, ha? Baka sabi ko, baka mag-adjust for inflation, baka mas mataas pa yung kay PRRD. Yan, 20%. Oo. Saka rin. Can I invite it out for a bit? Ay, go, Ken. Kasi, bakit offers, ang ganda pakinggan all these pledges, no? And if we have all this working frameworks and safeguards and all these good ideas, kasi papalit yung personalities, sino ba talagang masusunod? Like right now, we have the presidential assistant, in charge of NEDA, in charge of DOF, in charge of all these other economic policy office chefs, sila susunod dito. With all due respect to the CK Secretary, pero hindi naman siguro niya expertise yun, hindi naman niya inaral yun. Ang inaral niya, siguro at the very least, microeconomics. Diba? Pero hindi siya economic expert ng public economics like Dr. Batu o iba pang mga ekonomista sa Pilipinas. Dominguez. Dominguez. Kaya nga di ba, parang, so paano? How are they going to fix all of these? Hoy, Ken, huwag mo isama dyan, baka mag-impro ako, ha? Ay, protect Prof Batu. Protect. Kasi, Prof, kasi, di ba, you see these people, sana man lang, yung alam nila yung ginagawa nila. Even the investment fund. Noong una, meron kang at least a master's or ganyan. Not to be very strict about your education attainment, no? Pero, paano mo naman aralin yung FBI? Paano mo maaralin yung monetary economics kung hindi mo naman alam ang simple formulas, di ba? Alam mo, natawa ko dyan, Ken, buti nabanggit mo yung mga yun. Kasi nung yung PCO, in-invite nila ako dun sa yung laging handa public briefing.
Eh, yun palang laging handa public briefing na yun, pinipick up pala yun ng mainstream. So, pinipick up yun. Nabanggit ko dun mismo, and I was on record, baguhin yung pangalan Maharlika. Huwag yung gamitin yung word na Maharlika. Iba ang gamitin ninyo. And alam mo, bubuhat din nila ako in-invite dun sa public briefing. Sa best lang. Hindi na naulit, ano. Pero pasalamat din ako sa mga Radyo Pilipinas kasi alam mo, in-invite din nila ako paminsan sa mga, syempre, impartial, ano, no, yung mga views na about economic issues, ano. Pero yun nga, so yung sa Maharlika na yan, na nabanggit mo kaya, ano, medyo worried ako dyan sa ngayon kasi nga, ang gusto ko sana dapat palaguin muna nila yung pera bago sila mag-development financing. Palaguin muna nila. Ang nangyayari kasi ngayon, hindi development financing agad. Wala namang masama sa development financing. In fact, kailangan nga natin yan. Pero, palaguin muna sana nila yung fund. Diba? Pag nagkaroon na ng sufficient na profit yung fund, then that's a time tayo mag-splurge. Diba? Magpatayo ka ng mga kung anong gusto mong patayo. Just like, wala pang isang taon yung fund, development financing na agad ang gusto. Yes, just like China, nag-ipon muna siya bago siya nag-splurge. Diba? Akala kasi ng mga taong nangyari sa China, okay, nakatapos kami ng maraming pera ngayon, mag-splurge kami. No, diba nag-ipon muna sila ng foreign reserves. Kaya laki ng foreign reserves in China. Nag-ipon muna sila. Kasi ang development ng China, it only happened from 2008, ha? Yung talagang dramatic, ha? 2008. Onwards, tuloy-tuloy. Yung parang, bigla na siyang boom. Yung parang, ay, nakakaloka. Parang, nagawa niya na kagad lahat. So, it took them, nagtipid, muna sila. They tried to build wealth first. And then after they built wealth, they pursued massive dramatic development na hindi mo na alam na parang ano nangyari. Parang ganyan yung, parang ano yan girl, parang yung, ay, bakit puro mali yung desisyon mo sa buhay tapos bigla na lang, ay, wak, ganon. So nag-iipon muna. So, ngayon kasi na parang, hindi mo rin alam na, hindi mo rin maintindihan yung mga investments na gustong gawin, Dr. Bato, and on how they all relate to each other and the synergy. Ito pa sa Joey, matagtag ko lang. Nabanggit mo kasi Joey kanina yung approved investments ng DTI, di ba? Medyo may misleading yan. Explain ko sa iyo. Mabilis lang. Pag pumunta ka sa website ng PSA, ito sisend ko sa iyo, Joey. Lalagay ko doon sa chat. Okay. Paano ba to? Private chat. Lagay ko na lang sa private chat. Nandyan, ayan. Okay. So, pag pumunta ka dyan, ang definition dyan is approved foreign investments represent the amount of proposed contribution or share of foreigners to various projects in the country as approved and registered by the 7 investment promotion agencies. Diba? Nandiyan yung 7. Sabi dito, approved foreign investments do not represent actual investments generated, but rather foreign investment commitments which may come in the near future. PSA definition yan, ha? Ayan, nandyan. Data, data description. Sandali. So, then, baba. 3.4 yata yun. Okay. Statistical, ayan, no? Statistical concept and definition. Ayan. So, ibig sabihin, yung approved investment, hindi yan realized. That is still proposed. Matagal ko na nakita yung definition na yan, kaya nung pag binabalandra yan na, ito yung approved investment, alam ko na pledges pa rin yan. Pero Dr. Pato, how would we know the realized investments? Yung nasa BSP na yan, di ba? Sa BSP. Sa BSP halo kasi yung sase, meron dong portfolio investment, kumbaga meron dun yung mga hot money. Kasi ano yan yung BSP kasi ang tinatrack nila yung actual na pera ang pumapasok. Bakit? Kasi dito flow wala tayong stock, no? Stock information. Yung cumulative, yun yung cumulative SAS. Remember yung cumulative FDI, that's the stock. Cumulate na yun eh. That's the oh my God, that's the stock? So we're in trouble. Well, yes, but again, let me qualify my answer there. We're in trouble because of the high interest rates in the US. No, we are in trouble because of the high interest rates. Yung high interest rates na yan yung alam naman natin pag ganyan, no, na nagkakaroon ng parang suction effect yan sa mga hot money and investments going back to the US and big economies, diba? Kasi nga parang safe haven siya, no. Pero kung i-control mo yan for interest rate, doon mo malalaman talaga kung gaano kalaki yung nawawala, not because of external factors, ano. So kailangan diyan pag-aralan yan empirically din. Alam mo ang mahina sa atin, and what I like about Vietnam kasi meron silang Vietnam FDI tracker na ang mas malinaw yung presentation. Makikita mo every month, makikita mo per country kung ilan yung projects, new projects, magkano investment. So this is actually, you would know ilan yung projects na pumapasok every month.
So this is already the realized Hindi. industry. Kasi Those are the things that we should be counting, di ba? Di ba? Those are the things that we should be counting. Hindi yung yung mga pledges na and then report it as if it is an achievement. Wala pa po siyang impact sa buhay ng mga Pilipino. So parang, di ba, it's not cause for celebration. Dalawang pwede mong tingnan kasi dyan, Joey. So yung una is yung actual amounts na pumasok and then yung jobs na na-generate. Yes. Ang sa akin dyan, ang pinaka-meaningful yung jobs Yung jobs, ilang trabaho yung nalikha mo, no? At yung klase ng trabahong nalikha. Kasi kung meron kang foreign investment tapos ang na-generate lang very low, minimum wage lang yung mga jobs mo, parang baliwala yun, ano? So kailangan kailangan yung klase ng trabaho diyan is meaningful, no? Yun yung magandang i-report diyan. Tsaka doon sa dashboard, yung dashboard ng Vietnam, maganda rin kasi sa kanila, makikita mo talaga yung progression Eh kung nagkakaroon tayo nun sa Pilipinas, dapat included din sa dashboard na yan, yung jobs na na-generate. Yes. Kasi nga, diba, gusto natin maging transparent tayo dyan. So, I think maganda Joey, nga si May Jornales, yung kanyang comment. Ayan. Sas, you're in PRC now. Can you confirm mga YT vids where they're promulgating in China's economy downfall, daming unemployment, foreign investors moving out, SMEs closure, especially malls, etc.? I'm not really sure what does this mean and why you should believe in. Ano ba yung YouTube na pinapanood mo? First, verify naman yung background kung ano yan. Mataas ang youth unemployment sa China because of structural issues. Kasi parang ang nangyari sa kanila is, meron kasing internal logic ang Chinese economy na hindi comparable sa iba na nag-change yung structure ng economy niya because it's transitioning to paano na ba siyang transition? Sa high-tech economy. Tapos, yung karamihan ng unemployment dyan ay dahil yung mga estudyante na yun, they studied a particular course because nagka-boom. I think it's related to IT. Nagka-boom doon at some point, and then nung graduate na sila, it's no longer an in thing to do. That's why mataas yung unemployment. Pero I think you shouldn't be worried about unemployed youth in China dahil yung mga parents nila grabe ang savings. So it's not katulad sa Pilipinas pag na-unemployed yung youth, talagang papalamunin yung mga magulang na Di ba they give sweldo to their children? Ano yan? They give sweldo to their children to take care of them. Minsan ayaw nga nila magtrabaho na Dito ka na lang sa house and then you take care of us. And then foreign investors moving out, that's true because the economy of China is transitioning. Kasi the low cost labor, yung labor intensive, yung nasa bottom ng value chain ay mahal lang gawin sa China. So they go to other countries. That's the China plus one strategy. So they go to Vietnam and Bangladesh. So that's why they're moving out. So kasi tumataas yung economy ng China. So nag-iiba yung nag-iiba na yung structure. So wala na sila sa wala na sila yung sa low end ng manufacturing, nandun na sila sa mas mataas na sa value chain, yung lower label nila. Tapos yung, I don't know what your closure of MEs or whatever. I don't hear anything about it. Wala naman ako nakikitang nagbebeg sa kalsada ng China for you to get worried. Wala po itong katulad ng city ng San Francisco na hindi ka na pwedeng lumabas at maraming magnanakaw or whatever. Totoo yan. Alam mo sa kaso kasi ng China rin, tama ka sa structural transformation that's taking place right now. Hindi lang yun yung mga products na dati pinoproduce dyan ng mga out of foreign investment, sila na nagpo-produce. Kaya nangyayari is yung mga companies na dati, yung mga foreign companies na nagpo-produce na, umalis na sila kasi nga domestically napoproduce na ng China yon. Yeah. Number two is yung mga, because also globally nagiging competitive na, Hindi na lang China ngayon ang nagiging hub for manufacturing. Nandiyan na si Bangladesh, nandiyan na si Vietnam. Kaya makikita mo na may mga umaalis din ng mga foreign investor because of competition din na nangyayari. Yeah. So yun kasi ang ng China ngayon is, ang goal nila is made in China 2025. So a lot of goods that would be produced for domestic consumption as much as possible made in China. Kaya nga pag pumunta ka dito ng IKEA, Diyos ko Lord, may maswerte ka na lang, Dr. Bato, kung makakita ka ng galing sa ibang bansa. Talagang
Made in China. Made in China. And this IKEA, this is a Swedish brand. Can you imagine na, and it's made in here. Parang ganyan ang kanilang goal ngayon. Na, alam mo, napakaraming propaganda talaga against China, no? Yung lalo na yung, naalala mo sa SAS dyan sa China, no? Merong city dyan na ginawa nila yung knock-offs ng mga Eiffel Tower, di ba? Tapos pinagtatawanan sa Western media, pinagtatawanan yun, yung city na. Pero sa Las Vegas, nandun, hindi nila pinagtatawanan, puro knock-offs. Di ba? I was in Vegas like nung Christmas. Puro knock-offs yun. Sabi ko, hindi pinagtatawanan to dahil nga, kasi pero nakikita mo sa China, they were laughing at it, you know, yung Western media, yung propaganda. So it was, ganon din yung nangyayari ngayon dyan sa case ng economy ng China. There's a lot of misinformation that is spreading around about the true state of affairs, you know, as to what is happening within the Chinese economy. You know, kung hindi Chinese economy, totoo yun. Nakakaroon ng weakening. That is true. No? Kita-kita mo naman sa figures. Pero it's hindi na pabagsak na ang China. On the contrary, China is rising and rising. Di ba? So yun hindi, ang ano kasi nila is, you know, economies undergo a cycle. Wala pong economy na, ay, babagsak na, magkukulaps na, magwawala ng mga tao, magugutom na mga tao. Kasi ganyan yung iniisip ng mga tao no? When they think na magda-downfall. Meron yan, parang business cycle, no? Hindi naman po lahat. Naalala niyo ba ang kanta ng Aegis? Alin doon, Sas? Marami doon. Gulong ng buhay. Tuloy sa pag-ikot. Minsan ay nasa ilalim. Sana bukas nasa ibabaw naman. Ganyan po ang cycle, ang economic cycle. Diba? Kaya nga huwag kayong matatakot when the economy is going down, no? Matakot kayo. Ang matakot kayo if the economy went down and it stayed there for a very, very long time. Kasi you are at risk of a depression. At yan ang nakakaloka. Okay, ako'y magbababay na muna at ako'y may turo ako ng Ayan. Ang aking piracy request. Oo, na-receive ko na yung dalawang emails mo. And then I will doon ko na yun sa work ko kukuha kasi. Doc Bato, anytime na free ka, tapos live kami, lagi ka pong may space dito, ha? Sabi nga nung saan yung nag-comment, ganun daw may nagsabi kanina, ano ba yung sinabi? Yung regular daw ako dito. Baka magurguro tayo. Wag masyadong regular. Kasi baka nag-aalala kami sa'yo. Huwag kang mag-alala, Dr. Bato. Protektahan ka namin. Alam mo yung vocabulary ko nag-expand na rin. Nagkaroon na ng mga bagong terminologies. Anyway. Sige, salamat sa pag-invite nyo sa akin sa pag-akyat. Kasi nga, napapanood ko kayo minsan pagkagising ko. Kaya hindi na ako maka-join kasi nga hindi pa ako naliligo. Sabi ko ayaw mo muna mag-appear doon. Ngayon, hindi ko matiis kasi sabi ko, ang ganda ng topic. So anyway, so Sas, Joey, si Ken, salamat tsaka doon sa mga kanina na thank you, Dr. Bato. Salamat sa mga time nyo at chance to be here, lalo sa mga nagko-comment at 5 o 6 na oras na, no? Parang master showman itong live na to. Walang tulugan. Lumabas na yung mga oil ko sa mukha kasi fresh ako. Sige, ako'y maghanap buhay muna. Salamat sa time nyo. Bye-bye. Thank you, Prof. Ayan. At tayo matulog na rin, Ken, and Sisa na maraming desisyon sa buhay na mali. Maling desisyon. Walang tamang desisyon. Walang tamang desisyon sa buhay na kailangan ng magpa-psychiatrist. At ano pa ngayon? At walang ipon. Palamunin at walang ipon na OFW. The cosmological woman of the world. May addressing dito akong question, issue, yung two-child policy. Actually, I think you're referring to the one-child policy ng China. Actually, it's not what you think it is. It doesn't apply to all Chinese. It only applies to the Han ethnic group, but not to everyone. Kaya nga, hindi siya applicable sa ibang minority groups. It's only for the Han. And then yung two-child policy, ngayon nag-aano silang two-child policy na pwede ka na mag-anak ng isa pa. Parang in-encourage sila. But it's not just a problem in China. It's also a problem in Singapore. Di ba sa Singapore ngayon, yung government pa mismo nag-sponsor ng mga blind date. Because they just want kasi yun ang when women became educated, they don't care about having a family anymore. And that's the problem with modernity. No, it's a problem in every country in the world. Kahit naman sa Pilipinas the more educated women are, the less that they're more inclined to have kids as
as early as in the reproductive years. Yeah. So yun lang. Maraming salamat, Madam Joey, the biological Thank you woman. very much. Hello, Yes. Ken. The Good night. biological woman of the universe. Good And night. Ken, Thank you. ano Thank tawag you. sa'yo? Ken, the biological. Ken the insider. Ken, the insider. Okay. The inside Crush job. Alright. inside. Okay. Inside job. Ano kind of job? Okay. Bye, Bye-bye. everyone. Thank you. Take care. Take care. Thank you, Joey. Bye, Sas. Thank you, Sas.